Babasahin na ang hatol sa nasasakdal. Ikaw, Jose Protasio Mercado E. Alonso, Realonda, ikaw ay napatunayang nagkasala sa harap ng korteng ito dahil sa iyong pangungubat himagsikan laban sa Espanya. Ikaw ay pinapatawan ng parusang kamatayan. Ikaw ay pinapatawan ng parusang kamatayan. Ikapito ng umaga, 1 oras pagkaraang basahin, ang sentensyang kamatayan ay ibinalik siya sa selda. Ang mga unang panauhin ay sina Padre Miguel Sadera Mata at Padre Luis Vesa. Labing lima ng umaga, umalis si Padre Sadera. Masayang ipinaalala ni Rizal kay Padre Vesa ang estatwa ng Sagradong Puso ni Jesus na inukit niya sa Ateneo. Alas 8 ng umaga, dumating si Padre Rosel para palitan si Padre Vesa. Inanyayahan ni Rizal si Padre Antonio Rosel na saluhan siya sa agahan at kanya naman itong pinaunlakan. Dumating si Teniente Luis Taviel de Andrade, ang tagapagtanggol ni Rizal. Alas 9 ng umaga, dumating si Padre Faura. Ang sinabi niya na mapupugutan siya ng ulo dahil sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere. Padre, ikaw ay isang propeta. Alas 10 ng umaga, dinalaw si Rizal ni na Padre Jose Villa Clara, guro ni Rizal sa Ateneo, at Vicente Balaguer, misyonaryong Hisueta, sa dapitan na naging kaibigan ni Rizal na siya ay destirado doon. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:30 ng hapon, naiwang mag-isa si Rizal sa kanyang selda na nanananghalian at naging abala din sa pagsusulat. Marahil sa mga oras na ito ay isinulat ang kanyang tula ng pamamaalam na itinago sa kanyang alkohol na lutuan. Isinulat din niya ang huling liham niya kay Professor Blumentritt sa wikang Aleman.
Malinis ang aking konsensya. Maaari ba kitang makausap, Pepe? Tungkol saan po ba? Nais ko sanang malaman ng iyong pahayag tungkol sa salatin na ito. Basahin mo yan at sana mapag-isipan mo ang iyong desisyon. Kaawaan ka nawa at gabayan ka ng Panginoon Diyos. The draft of the retraction letter sent by the anti-Filipino Archbishop Bernardina Nozalida was given by Padre Boligar to Rizal for his signature. He had rejected it. Upon Rizal's death, his supposedly retraction letter became of one of the most controversial documents in our history. This retraction letter allegedly contains his renunciation of the Masonry and his anti-Catholic religious ideas. Alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal. Ina, kaya ba akong patawarin sa aking mga nagawang kasalanan? Una, wala kang naging kasalanan. Para sa akin, naging mabuting anak. Habang papalabas sila, ibinigay ni Rizal ang alkohol na lutuan at ibinulong kay Trinidad. There's something inside. Pumasok sa selda sina Padre Villa Clara at Padre Stanislao March. Sumunod ay si Padre Rosel. Alas 6 ng gabi, tinanggap ni Rizal ang isang bagong panauhin, si Don Silvino Lopez Tonian, ang dekano ng Katedral ng Maynila. Alas 8 ng gabi ang huling hapunan ni Rizal. Ipaalam niya kay Kapitan Dominguez na kasama niya na pinatawad na niya ang kanyang mga kaaway, pati na mga huwis militar na nagsintensya sa kanya ng kamatayan. Now, I am about to die, and it is to you I dedicate my last line. Tell you how sad I am to leave you alone in life, burdened with the weight of the family and our old parents. Disyembre 30, 1896, alas 3 nang nakinig sa misa, nangumpisal at tumanggap ng komunyon si Alas 5:30 ng umaga ang huling agahan sa lupa. Sumulat ng 2 liham, ang una para sa kanyang pamilya at ang pangalawa ay para kay Pasyan. Lumabas na ng selda si Rizal kasama ang 2 sundalo. 6:00 in the morning, December 30, 1896, at about 6:30 a.m. A Spanish military physician, Dr. Felipe Ruiz Castillo,
asked his permission to feel his pulse. He was amazed to find it normal, showing that Jose was not afraid to die. Sumatumes! Napatunayan ni Rizal na mas mabisa ang panulat kaysa sa espada. Bilang henyo, manunulat, siyentipiko, doktor at martir, politiko, karapat-dapat siyang saluduhan ng kasaysayan bilang ating pambansang bayani.